Hello? Ready na ba kayo? Amen! Hindi yung ibang ready, no? Dito makinig ng ating pagkain spiritual. Meron na po ba kayong mga ano dyan? Kompleto kayo? Yung ating teaching ngayon? Okay? At magandang umaga po muli sa mga baguhan. Kilala ko na ito si Sister. Bibigyan ka namin ng very much welcome. At pagdating kay Rosie, ito kayo ko pala ito, ano? And then kay Kenneth, it's nice to see you again. Hope you will come always. And we try to study English. You know, I have only 150%. 150%. Okay. Anyway, the preaching is in English. Okay? I will be just translating others in Tagalog. So you can just read and the other side, I will be speaking both English and Tagalog because they cannot understand much English. So I have to explain it very clear in Tagalog. Okay, ang ating pong mensahe sa umagang ito galing kay Lord ay diyan po, now with confidence. Now with confidence. So, ito po yun sa Hebrews 4:16 na sabi po nga dyan is kanina binanggit ng ating nag-opening prayer na sabi is, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Sa Tagalog po, kaya't huwag na tayong magatubling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtin natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Maraming salamat po aming Diyos. Hallelujah. Oh, we praise your name. We bless your name, Father. Yes, Lord. Now, we are very much confident because we are your children, O Lord. Hallelujah. And we boldly come to your throne, O Lord. Hallelujah. That we may obtain mercy and find your grace to help us, especially in our needs, O Lord. Totoo nga po na araw-araw may mga pangangailangan kami, Panginoon. At kami po ay nagagalak at ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, Panginoon. Hindi lamang panlalalapi, kundi comfortness, kaligayahan, at alam ko, O Lord, na palagi kang nakatunghay sa bawat isa sa amin. Palagi mong tinitingnan kami, Panginoon, at inaalagaan, sinusubaybayan, O Lord. Dahil sa mahal na mahal mo kami. Totoo nga po na ikaw ang pag-ibig. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig, O Lord. Nasa kabila ng lahat, na anumang pong mga kahinaan namin ay pilit niyo pong inuunawa at inaabot kami sa lahat ng bagay. Salamat o dakilang Diyos. Ito po ang aming masasabi kundi dakila at buong pusong pasasalamat. Wala kang ibang masasabit kundi salamat sa pag-ibig at hayaan mo na ang pag-ibig na ito ay dumaloy, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak at maibahagi, O Lord, sa mga nangangailangan. Pinupuri ka namin sa umagang ito at puspusin mo ang bawat isa tulad kahapon, Panginoon. Yes, kahapon ay napuspus mo kami ng iyong Espiritu at doon sa mga nalinis mo at
binigyan mo ng pagkakataon, O Lord, na humingi ng kapatawaran sa iyo, O Lord. Aangkinin namin ito, O Panginoon. Aangkinin namin at pagsusumikapan namin, O Lord, na ang kalinisan ito ay hindi maging marumi sa iyong paningin, O Lord. Kaya samahan mo kami sa lahat ng oras. Samahan mo ang bawat isa sa mga anak mo na walang ibang inaasahan kundi ikaw. O Lord, na magkaroon nga talaga kami, Panginoon, ng pagtitiwala, pananalig. Hallelujah. Sa buong panahon na kami ay narito sa sandaigdigan upang kami ay hindi mahulog sa bintag ng kaaway, O Lord. Salamat, O Diyos. At nanamnamin namin ang aming makakain na espiritual na pagkain sa hapong ito at hayaan mo na ang bawat isa, Panginoon, ay mabusog sa iyong mensahe sa umagang ito. Salamat, O Jesus, O Banal na Espiritu, be with us until na kami, Panginoon, ay maging ganap sa umagang ito. Maraming salamat po. Ito ang aming sakot na dalangin sa pangalan ni Jesus. We can sit down now, please. Okay, diyan po sa ating pag-aaral, diyan sa inyong papel, ay ang layunin po, ano nga ba ang confidence sa inyo? Confidence. Confidence. Kapanatagan. Ang marami po kasing synonyms ang confidence. Pwede siyang kapanatagan, pagtitiwala, pananalig, dahil ito po ay kailangan sabay-sabay na maangkin. Pero ang pinakamalapit niyang tinignan ko sa dictionary is pagtitiwala o pananalig. Okay, kung mayroon nga po tayong pananalig, meron po kayong pananalig, ganina, ang galing ng ating operatory. At siya po ay talagang matagal bago pinahinog muna yung kanyang pananalig, pinatibay bago niya paglilingkuran ang Diyos. At natutuwa po ako na for how many years he has now the Lord completely sa kanyang buhay. Actually, nag-aaral po siya at kahit na ano pang mangyari, ay sinisingit niya yung pag-aaral niya sa kabila ng kanyang pagsisikap sa kanyang pagtatrabaho. Okay. Ang layunin po natin ay nandiyan po sa English. I hope you can follow with us to showcase the confidence a person can receive when you receive Jesus. Magkakaroon lang tayo ng kapanatagan, pananalig, pagtitiwala once na na-receive natin si Jesus. Amen? Yun lang po ang way. Kasi yun ang bagay na hindi mawawala sa atin. Maging dito sa lupa at sa langit, at ang bunga nito ay ang ating magandang pupuntahan sa kinabukasan dun sa kingdom ng Panginoon. Ang ibig pong sabihin ng confidence means that in coming to God to receive help in time of need, we were given boldness to come before His throne. Confidence can also mean fearlessness, braveness, feeling free, approach with assurance the throne of grace of the powerful God. At ang pagtitiwala po nito na sa ating paglapit sa Diyos ay kailangan maging boldly daw matapang. Kasi hindi nga tayo makakalapit kung talagang hindi tayo confident Kaya kailangan maging confident tayo patungo sa kanyang trono at makatanggap ng kanyang habag at biyaya. At hindi raw po ito hindi natatakot o walang takot, matapang, na sa pagharap mo sa Kanya ay may pag-asang makakamtan dahil siya ay makapangyarihan. God, there is no impossible to God. Amen?
kung tinitingnan natin ang ano ng Panginoon, He can do things na hindi mo pa kayang isipin. Minsan, meron ka na pero hindi mo pa alam na yung pala ay blessing. Amen? Napaka ano natin kasi minsan nakatuon tayo minsan sa mga bagay na akala natin is sariling lakas natin nanggaling dahil nagtatrabaho tayo. But it's really the grace of God na kaya kayo nagkaroon ng trabaho, nagkaroon kayo ng lakas, nagkaroon kayo ng lahat is because ang source nito ay nanggagaling sa Lord at talagang ibinabahagi sa bawat isa sa atin. Merong bagyo sa ating buhay, merong mga bagay na nangyayari, subalit sa paglapit natin sa Panginoon, 24 hours po ang Lord. Revelations 2:20, palagi siya kumakatok sa inyo, kumakatok pa yan. Kung maiintindihan lang natin na talaga ang Diyos ay talagang sa atin lamang nakatuon, ay hindi po tayo mabibigo sa ating paglapit sa Kanya. Palagi siyang mayroong maibibigay, maishishare sa iyo sa lahat ng oras. Lalong-lalo na sa pangangailangan. Sabi nga po, kung itong confidence, pagtitiwala o pananalig ay napakahalaga. Bakit? Kasi pag nawalan ka na ng pagtitiwala, pananalig, ano kaya ang mangyayari sa isang tao pag nawala na siya ng pagtitiwala sa sarili? Pagtitiwala sa Diyos. Everything is hindi maganda sa atin, no? Matatakot tayo. At pag dumating yung mga bagay, ng mga problema sa buhay, kaya mayroong bagay na nangyayari sa isang tao, kung sinasarili lamang niya ang mga bagay na ito, ang mangyayari is hindi niya kaya. Kasi tayo, madaling tayong masaktan, di ba? Ang tao ay mahina. Madaling masaktan. Huwag lang na, lalong-lalo na, huwag lang na makarinig ka o kaya, halimbawa, ang pinakamatinding ano natin is, may mamatay sa ating mga mahal sa buhay. Naramdaman niyo po ba yung sakit doon? Pag namamatay yung mahal natin sa buhay. Ako, nung mamatay yung nanay ko is, hindi ko alam nung ililibing na sa nitso is, natumba na pala ako, nagising ako sa bahay na eh. So, ganun po yung mga dumarating sa ating problema. Subalit, sa ngayon, nakilala nyo na ang Diyos at may pananalig at mayroon na kayong pagtitiwala. You can control. No? Sasabihin nyo, sabi ko nga doon sa, sa aking asawa, yung nanay mo at tatay mo is in time para kunin na ng Panginoon. 85 and then 90. Sabi niya gano'n. Sabi ko, tayo nga, ang generation niya yun eh. Sino ba ang gusto mabuhay ng hanggang 90? 100. 100? You can just imagine, anak. Pag 100 ka, nakita mo si Kinsan. Si Kinsan yung ano, yung... Ay, mami, hanggang bumalik ka sa Hallelujah! Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang mawala ng 100 years ang hiningi mo kay Lord. Hallelujah! Okay. So, napakahalaga po talaga nitong pananalig na ito na tayo ay kailangan umanda sa mga buhay at maging matibay. No? Pag wala sa atin ang pagtitiwala, pananalig, katibayan ng loob, isang ano lang eh, na andun yung para tayong hindi na alam kung saan tayo pupunta, no? Pero sabi ko nga, kung kayo ay mawawalan ng pagkain, lahat na itong nandito sa paligid ninyo are surely just come to their house and I will prepare food for you. Amen? Yan po yung inaano ng iglesia para magdamayan, magtulungan. So, everybody is a brother and sister. Kahit na pupunta kayo sa ibang lugar, yung hindi kayo kilala and just say, oh, I am a Christian. Nandito ako sa ganito, ganyan. Alam mo ba yung Christian
Iisa ang puso nun eh. Nasabihin, oh, where do you stay? Where did you come from? And then, come. Because I know you don't have any hotel or what. You can come in the house. Di ba? Kasi ano eh, yung panatag. Everybody is your friend. Hindi kayo just say, oh, I'm a Christian. And alam rin po ng nag-iimbita sa inyo, kasi your spirit is same. No? Hindi kayo malilito. Kaya nga, sino ba yung nagkwento sa akin? Sino naman ba yung nagkwento sa akin? Na nagtatrabaho daw sila, si Melody, nasaan si Melody? Nagtatrabaho daw sila, at ang sabi nung katabi niya, na isang gaijing din yata, sabi niya, I know you're a Christian. Nagulat daw si Melody. Tapos sabi niya, why do you know that I am a Christian? Because the way you talk, the way you speak, the way you move. Amen? So, nakaka-relate. I am also a Christian. So, iisa po talaga ang ating espiritu. At madaling-madali mo siyang maintindihan. Pag against ang spirit, talagang hindi mo siya titingnan, ayaw mo. Yun po ang ibig sabihin ng pagkikipag-isa kay Jesus. No? Once na nakipag-isa ka kay Jesus, everything na ang Espiritu ay nakipag-isa kay Jesus, madali kang matulungan, madali kang humingi, madali kang maganito. Because everybody is in love with Jesus at tayo ay magkakapatid. Amen? So yun, di ba? Magkakapatid tayo, di ba? Amen. So, bilang magkakapatid, may away-away, merong banting-banting, merong chatting-chatting. So, meron ding mga things na may kahinaan. But, pagdating nun, parang bata, nakakalimutan na, sorry sis ha, sorry ha. So, yun po yung maganda sa pamilya ng Diyos. So, sa pakikipag-isa kay Kristo, isa yung po sa nagbibigay sa atin ng dahilan upang manatili tayo sa Diyos. May dalawang uri po dyan. There are two different kinds of confidence. Okay? O, iba na pala yung translator. Nabusan ka na na. Okay. At ang number one is self-confidence. Ano po yung self-confidence? Yung sarili natin. Kanina sabi ni Abit yun, yung sarili niya, gusto niya ganyan lang, ganito. That's, sabi niya, a confidence in one abilities, yung abilidad natin. It has the capacity to overcome obstacle as a result of having trained mind overcoming. This confidence cannot overcome all testing and trials because man is weak and vulnerable. Itong sarili natin ay talagang mahina. Weak tayo sa mga, lalong-lalo na sa sorrow at sa mga bagay na hindi natin gusto. At hindi daw ito, hindi daw ito yung makakapag-ano sa Diyos. Although He can maintain it for sometimes, He can't do it at all times. Hindi kayang anuhan ang ating sarili. Kasi minsan dumadating yung mga bagay na kaya ko yan, kaya ko, no? Kaya ko. Subalit, sabi ko nga sa asawa ko, ikaw kaya mo ngayon dahil may pera ka, may bahay ka, may lahat ka. Subalit, subukin mo na magkaroon ka ng problema sa emotion, hindi mo mabibili ng salapi yan. Pwede kang matulog sa isang kamang masarap, subalit hindi mo mabibili ang sarap ng tulog. Amen? Pwedeng magamit ang mga bagay, subalit hindi mo mabibili ang salita ng Diyos. Yun po yung sarili nating pagtitiwala, no? Sariling kakayahan. At ito po ay nagbibigay pa ng minsan is yung
sarili kayahan natin is nag-i-increase ng knowledge, lalo na pag nag-focus tayo sa knowledge natin. At gusto natin palagi tayo bida. Amen? Yan tayo eh. That's yung ano natin eh. At pagdating naman sa sa mga sakit, o sabi nga po dyan, maaaring magtagumpay minsan, subalit sa lahat ng sandali, lalo't ang ating hangarin ay karunungan, maging popular, subalit hindi sa lahat ng sandali, lalo't ang ating mga hangarin ay pansarili lamang. Sa bandang huli, hindi niya kayang pagtagumpayan ang takot sa kamatayan, takot sa mga bagay na hindi alam na mangyayari, at takot sa kinabukasan. Minsan, sinasabi natin, ano kaya ang mangyayari sa akin pagdating ng aking katandaan? Amen? Maganda pa kaya ako? O magkakasakit kaya ako ng rayuma? Magkakaroon ako ng varicose veins? Yan po yung mga alalahanin natin eh. Pansarili kasi pansarili na Eh dito po sa number 2, meron tayong isang ori ng confidence. Na ito yung godly confidence. Godly. Sabihin po nga natin, godly. Godly confidence. Pagtitiwala sa Diyos. Yung po yan, pananalig sa Diyos. So ito is a confidence received from God and knowing God character. It is a confidence that can face the fear of death, fear of the future, and fear of the unknown. Pagtitiwala ito sa Diyos na natamo natin dahil nakipag-isa tayo kay Christ at sa kanyang kalooban, sa kanyang kagandahan ng loob, sa kanyang biyaya. Natuto tayong maging matatag, matibay, kahit na sa kamatayan at pag-asa at mga bagay na mangyayari dahil nakadepende tayo sa Kanya. Small things, kahit na po sa maliit na bagay, Pag nakadepende ka sa Lord, sinasabi ko sa inyo, hindi lamang sa malalaking bagay. Gusto po ng Panginoon, palagi tayong tumatawag. Lalo na yung, halimbawa, small things is, ano ba yung mga small things na pupunta ka sa isang lugar, Sa halip na magtanong ka, sasabihin mo, Lord, saan ba ako dito Dahil hindi mo alam mag-Nihongo. Saan ba ako dito i-exit? Minsan, dito lalo sa Alam mo ba, nangyari sa akin yan, sabi ko, saan ba ako mag-i-exit dito? Ang daming exit. And then I pray to the Holy Spirit. Ang sabi ko, Holy Spirit, pag namali ako ng isang, babalik na naman ako at hindi ko na alam kung saan ako mapupunta. But I know, kung saan lang ako pupunta, yung Philippine National Bank yata ang hinahanap ko. My first time to find. Pero sabi ko, ang daming exit. East, ganito, may gitna, dalawa doon. Tapos sabi ko, then I pray to the Holy Spirit. Ito yung sinasabi ko, yung simple things, Where shall I go? And then, yung paningin ko, na dito sa malapit sa gate. And then, thank you. Sabi ko ganon. And then, I proceed. Paglabas ko doon sa, may tinanong akong isang tao, ang sabi niya, it's just there. Look, sabi niya ganon. So yun po yung maliit lang na bagay na hinihingi mo, binibigay ng Lord. Yung malaki pa kayang bagay. Ano yung malaking bagay? Sino may gusto ng lupa't bahay? O walang nagtataas? Malaking bagay yun eh. Pero ang masasabi ko, pagdating sa malaking bagay, kailangan nyo palaging ang maglapit sa Panginoon, praying. Hindi po kasi yun. And then, ano po nga ba ang kailangan? Maging masino, magtabi, and then, may goal ka. Kasi kasama mo si Lord. After 5 years, 10 years, I will buy my own house. Amen? Ganun po ang natin. Hindi po basta yung malaking bagay, hindi po isang one click. Pinag-iisipan, binibigyan ng wisdom ng Panginoon, and then nagtatrabaho, nagsisikap, masipag, then you can have. Diba?
Hindi po yung gano'n na, hindi po gaya si Lord na nagmamagic, ano? Na, I like fried chicken. Yes, fried chicken is there. Hindi po yun, no? Mamaya may fried chicken po. Hallelujah. Okay, so naiintindihan niyo po yung self-confidence and godly confidence. Yun ay galing sa Diyos, hindi galing sa atin. At hindi tayo magmamalaki dahil ang Diyos ay possible sa lahat ng bagay. Tingnan nyo lang, sabi ko nga pag nagtuturo ako ng BS, sabi ko, kung alam nyo lang na walang imposible sa Lord, okay, ano ba hindi sabihin? Amen? Kung walang imposible, okay, lahat mapupunta sa iyo ang lahat ng nais mo. At ikaw ay nasa maayos, ikaw ay maganda ang buhay, ikaw ay talagang maglilip ng kanyang promises. Ang dami kong promises ng Panginoon dito sa buong aklat na ito ng Bible. Get your promise one by one. No? At alam niyo na kung ano ang kondisyon ni Lord. Bago mo makuha ang promise. Ano yon? Marie. Bago makuha ang promise ng Lord, anong gagawin mo? Yes. Kailangan mo munang magsilbihan, sumunod. Yun po yung mga kung natin eh. Sumunod, maglingkod, at mag-aral ng salita. Kasi without the word, hindi nyo po maiintindihan ang kanyang karakter. Karakter po na ano niya. Pag hindi mo naiintindihan kung ano si Lord, hindi mo rin siya maiintindihan. Kaya hindi mo alam. Pero kung alam mo siyang mapagmahal, mapagbigay, at lahat ay inaasikaso, abay, doon ako kay Lord, di ba? Doon ako kay Lord. Hindi tayo pababayaan. Kanta-kanta tayo dito ng kalinga sa bag. Siya hindi magbabago. Ano ba yun? Hindi pababayaan. Yan lang po ang naalala. Hindi talaga tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Because we are the children of God. Sabihin nyo nga, anak ako ng Diyos. Hallelujah. At lahat ng anak ng Diyos ay talagang pinagpapala. Amen? Hallelujah. Mamaya may pagpapala kayong malaki. Okay. Ano po ba ang, pasok tayo po dito, sa ano ba ang kahalagahan? Kahalagahan po ng godly confidence. Ano ba ang kahalagahan nito? Sabi po dito sa number 1, there will always be a time of need. Ang isang tao, kailanman ay hindi nagsawa sa pangangailangan. There is always. No? Binigyan ng TV, Lord, yung DVD, Lord. Binigyan ng, ano ba, DVD? Kailangan ko ngayon ng ganito. Kaya every time, we have things na kailangan natin. No? We have dreams. Ang pangarap nyo, kung kasama nyo ang Lord, palaging yung dreams nyo yan. Makikita nyo. At kayo po ay palaging puno ng kapayapaan. A child of God is always confident. Is always happy. Amen? Kenneth? Are you always happy in your life? Yes. Staying here in Japan? Yes. Oh, praise the Lord. Because you are the Son of God. My motto is grateful, my Lord. Amen. Okay. So, hallelujah. As a son of God, as children of God, kailangan niyong maintindihan ang mga pangako. Isa-isa niyong isulat yung gusto niyo at isa-isa niyong ipag-pray at ang mga pangako na yan ay dadating sa inyo isa-isa. Amen? So, palagi tayong may pangangailangan. Sabi nga po, kaya po sabi sa text natin, palagi tayong may pangangailangan. Kaya kailangan palagi tayong lumapit sa Diyos. Hindi lamang sa pangangailangan, minsan naman po,
deeply tayo, pag may pangangailangan talagang nandun talaga, araw-araw, nasa church, nag-pray. Pagkatapos matanggap yung nagpapahinga. Tuloy-tuloy po natin yon. Kasi, mali mo, mas higit pa yung dumating sa iyo na hiningi mo. Amen? Hallelujah? Okay. Number 2 po is, ang kahalagahan ng confidence o pananalig is, confidence is needed to approach the throne of God. Ang pagtitiwala ay kailangan pag tayo ay lalapit sa kanyang trono. Kailangan palang lumapit tayo sa trono, no? Kung mayroon tayong pagtitiwala, confidence, we have really to approach God, no? Pero hindi lamang sa in times of need, please, no? Hindi lamang sa in times of need, dahil kung in times of need lang, ay malulungkot naman ang Lord. Ako gusto lang nito ng anak ko dahil may pangangailangan siya eh. Pagkatapos ng makuha yung kanyang blessing, nakakalimutan na ang Panginoon. Amen? Okay, number 3 po, bakit mahalaga ang confidence? Ito po ay confidence of God's presence build. May nagagawa, nakakapagpatibay, sa pagtitiwala sa presensya ng Diyos ay nakakapagpatibay, nagtuturo, gumagawa. Okay? Confidence takes away the fear of unknown. Ano ba yung mga unknown na yun? Yung hindi natin alam na mangyayari sa buhay natin. Kaya nga unknown. No? Sabi po sa Isaiah 35:4, ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Sa pangangailangan nyo, sa inyong mga problema, o kayo ay persecuted ng ibang tao, meron kayong kaaway, ay yun po, huwag kayong panghinaan ng Diyos. Kung alam nyo kayo ay anak ng Diyos at nasa tama kayo, sino ba ang kakampi mo? Si Lord, di ba? Who will be against you if God is with you? Amen? Palagi kang sa Lord, walang makakalaban. Naalala niyo yung mga Israelita? Pag sinabi ni Lord, go! Sakupin nyo na yan. Akong bahala sa inyo. Tagumpay, di ba? Kaya yun po yung binibigay ng confidence, Siya po ay nagbibigay ng pagpapatibay. At sabi po pa isa dito sa 41:10, ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang inyong Diyos, di dapat mangamba. Kanino man, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Di ba po maganda yun? Iingatan, ililigtas. Huwag kayong mangamba. Don't fear. Because I'm here. If I'm with you, you can do things like I would like to give you. So yun ang natin. At maging dito, so may illustration po itong isang nangyari kay Gideon. Judge 6, sa dyan, 6, 12-23, ikukwento ng po lang ito, no? Sabi po dito, sino may alam sa buhay ni Gideon? Raise your hand. Isa lang kung may alam. No. Okay. Si Gideon ay isang pinili ng Panginoon at nang piliin siya ay nagkaroon ng hindi magandang si Gideon dahil sabi, pinili ka ni Lord dahil ikaw ay gagamitin para iligtas ang Israel. Because at that time, yung mga Israel ay meron na namang sinasambang Diyos. Tapos ang sabi ni Lord,
Kayo, may sinasamba na naman kayong Lord, kaya bibigyan ko kayo ng kaaway. Ganyan po ang ginagawa ng Panginoon minsan. Pag kayo ay hindi nakikita, nakatuon sa Kanya, at kayo po ay hindi nakaready para sa Kanya, nagbibigay po siya ng pagsubok. Sabi niya, yung mga Madyanita noon ay inutusan ng Panginoon na, sige, lusubin nyo ang mga Israelite at kunin nyo yung mga gusto nyong kunin. Kaya hindi sila makapagtrabaho. Pagkatapos nilang magtrabaho, nagtatago sila at sinasamsam ng mga Madyanita yung mga tinatali nila, yung pagkain nila, yung mga babuyan nila at lahat. Because the Lord allowed it. So bakit kaya inalaw ni Lord yun? No? Inalaw niya yun para makita, may pakita ni Lord na sa kanyang kapangyarihan ay magbago ang mga tao. At itong si Gideon ay sabi niya, ikaw nga ba talaga ang Diyos? Bigyan mo ako ng sign. So, sabi niya, huwag kang aalis dyan. Gagawa ako ng handog para sa iyo. At kumuha siya ng isang tupa, hinatay, at nagdala rin siya ng harina, na yun ang madalas ihandog, ano? And then, sabaw, ganun po yung paghandog sa Lord noon. At pagdating doon, sabi niya, ilatag mo yan sa bato. At ilinatag niya sa bato, yung kambing ba? Tupa pala, guminasay, at bread, and then, sabi nung anghel, buhusan mo ng sabaw mo. Basahin niyo po yan, ang ganda-ganda niyan. And then, nung buhusan yun, yung bato na yun, tinouch ng angel. Hinanya niya at biglang nag-apoy. Nawala yung pagkain na sunog. Yun po ang ibig sabihin na tinanggap ng Panginoon ang kanyang, at siya ay naniwala. At pagkatapos nun, siya na ay talagang inutusan ng Lord at nasakop niya ang lahat ng Madyaneta. So, nagbibigay po ito, nagpapatibay po talaga sa atin ang pagtitiwala na ito at pananalig sa Panginoon. Hindi lang yung isang araw kayong mananalig, amen? O kung kailan kayo lang may kailangan sunto. Kasi, napuputol yung biyaya. Okay, number 4 po is confidence is needed on Judgment Day. Kailangan daw pala ito, ano? Ang pagtitiwala at pananalig ay kailangan natin sa pagdating ng kahatulan. Judgment Day. Ito po ay kailangan maunawaan na natin na tayo ay may Judgment Day. Nakahanda ba kayo? Mukhang hindi kayo sumasagot, ha? Hindi pa raw, hindi pa. Dusur na yun. No one knows the day of our. Ito po yung Judgment Day, is yung pag-rapture na ano. We have no reasons to fear. Sabi nga po sa Matthew 24:36-42, this day because we have been saved from punishment. Instead, we can look forward to the day of judgment because it will mean the end of sin and the beginning of a faith relationship with Christ in God the Father. Kailangan po maintindihan ninyo na kayo ay mga anak ng Diyos, kayo ay saved na sa punishment na mangyayari doon sa sinasabi natin na kahatulan. So, sino po ang gusto sa itaas at sino po ang gusto sa ibaba? Ayaw daw. So, pag sa gitna ka anak, sabi ng Diyos, ayaw niya ng maligamgam. Kung gusto mong mainit, magpakainit ka. Kung gusto mong lamig, magpakalamig ka. Pero hindi pwede ang maligamgam. Kasi ano yun? Dito yun eh. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Oh, kaya nga, ang gining po natin na yung
judgment ay wala na sa atin. Instead, sabi nga, look forward for the things that will happen kasi di ba kayo parang mag-live up na pag ano, bigla na lang kayong aakyat sa kalangitan? Yun ang dapat natin inaasahan. Amen? Sabi nga po sa John 2:28, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na ito. Kung hindi tayo mananatili sa Kanya, tayo ay hindi mapapanatag. Hello? Hallelujah. And sabi po sa John 1:4-17, ang pag-ibig ay magiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit na nasa daigdig pang ito. Hallelujah. Magiging ganap ang pag-ibig. Sino ba ang in love dito kay Lord? Amen! Amen, ano? Amen. Pwede ba po bang dito lang muna kayo tumingin? Huwag po muna kayong magtsatsatan. Hallelujah. Kasi nakaka-disturb po sa preaching, sa preacher, no? Kailangan dito ang tingin. Sabi ni, naalala mo si Michael, dito kayo tumingin sa akin, dito kayo tumingin sa akin. Hindi sa pogi o maganda, but to catch your attention. Why? Nakakaano rin po sa preacher yung may nakikita nagdadagdagan. I'm sorry po. But I have to tell the truth. To set me free. Kahit na po sino ang nakatindig dito, kailangan po nakatuon kayo para maintindihan nyo yung sinasabi na galing sa Diyos. Hindi po ito galing sa akin. Okay? So kailangan nating pakinggan. No? Pakinggan. Alam mo ba ito na si Abit nag-prepare yan isang linggo, hindi nakatulog ng isang araw o 2 araw, tapos hindi kayo makikinig? Amen? Mamaya wala kayong blessing. Hallelujah. But, break lang po yung break. Okay. Tumungo po tayo sa paano nga ba natin makukuha paano makakamtan ang pagtitiwala sa Diyos? How to obtain godly confidence? Madaling sabihin po ito. Number 1, have close with relationship to God. Ito po yung madalas namin sinasabi na kailangan makipagrelasyon tayo sa Diyos. Ang ating pong iglesia ay hindi non-religious, kundi relationship to God is very important. Not the religious doctrines and everything, but God knows you if you are really His Son. So, kailangan meron kang relasyon. No? Tulad ng relasyon nyo sa mga anak nyo. Pag sinutsutan nyo yung anak nyo, susunod ba? Sabi nga hindi eh. Kasi wala kayong relasyon. Ang isang may tunay na relasyon, kaya niyang idisiplina ang anak. Amen? Kasi pag sinabi mo, come here, my child, she will come. But if you don't have deep relation, your son will not come to you. He knows you are your father, but I don't like my father. Why? So, yun po ang problema natin. Sa Diyos, gano'n din tayo. Pag tayo ay nakipagrelasyon sa Diyos, kailangan po, alam na natin, kailangan malinis ang ating budhi. Tayo ay lalapit ng may pagkalinga, ng lahat-lahat po, hindi basta lang yung lumalapit. Okay? At ito pong relasyon na ito ay, it is just between you and the Lord. No? Salvation is individual. Even your wife, your husband, your children have their own salvation. As long as you already told your husband or wife about salvation, if he believes or he does not believe,
no longer your obligation. Because when you are in heaven, you don't know your son, you don't know your wife. Hindi nyo kilala ang inyong pamilya dun. Tayo ay isang pamilya na mag-i-enjoy sa presence ng Panginoon. Amen? Okay, number 2 po, paano tayo natin ma-obtain? Makakanta nito is remaining or abiding in Jesus. Yung itong mahirap natin ito, yung pananatili, ano? Minsan kasi sa trials and suffering, minsan gumigibab, lalo-lalo pag hindi na naano ang pangako. No? Lord, nagpipray na ako sa iyo ng 2 buwan, 3 buwan na, 1 taon na, parang yung takatak. No? Alala ko tuloy na nung takatak. Takatak, wala na. Ayun, namatay na yung kabayo, namatay na yung ano, walang nangyari. So, kailangan po nating panatilihin. Sabi niya po dyan sa John 15:4-7, manatili kayo sa akin. Si Lord po ang nagsasalita nito, no? At mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa akin. Amen? Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. You will not bear fruit if you will not be in me, abide in me, and stay with me. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumuna ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. That's true. No? Pag kayo hiwalay sa Diyos, self-confidence. Yun. Sarili mo yun. Sarili mo yung ano. At kung anong mangyari sa'yo, risky, wala kang malalapitan kasi nakahiwalay ka. No? So, ano po yung nakakapagpahiwalay sa Diyos, sa tao, is only one thing. Yung sin. Isaiah 59:2, kayo ay inilalayo sa akin dahil sa inyong mga pagkakasala. So, if you really commit sin and don't ask repentance, there is no fruit. There is nothing. Dahil hindi makalapit at hindi rin kayo makakalapit sa Diyos. Maybe you will be hiding, just pretending, but lalabas po yan. So it's better na kailangan pong mag-repent kayo at magpalinis para po tayo makalapit sa trono ng Diyos. Okay, number 3 po is complete. Sabi dito, complete. Hindi partial, ne? Complete trust in God. Paano tayo magtiwala sa Lord? Paminsan-minsan lang ba? O isang araw, pag merong ano, ganun po tayo magtiwala, ano? So, ang sabi ng Lord, kumplito. Kumplito. Sabi mo buwan ng dagke. Subite. Meron dito isang panalangin si Habakkuk. Sabi dito sa Habakkuk 3:7, itong illustration nito, si Habakkuk po ay isang propeta ni Lord. At ang sabi niya dito, tingnan mo siya kung paano siya magtiwala. Basahin natin po ito sa Habakkuk 3:7. Bagamat di namumunga ang punong igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng olibo ay mabalang at walang aanihin sa mga bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan, sabi niya dito, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Can you say that? No? Can you say that promise na tulad ni Habakkuk? Kahit na anong mangyari sa akin, ganito, ganyan, ganyan, at ako ay, hindi pa rin ako magbabago sa iyo, Lord. Dapat ganyan ang kompletong pagtitiwala sa Lord. Amen?
Kung kayo na ba ay walang makain, wala kayong sunod-sunod yung nangyari tulad kay Job, sumpain nyo na kaya ang Diyos? Hindi. Amen? Okay. Gusto ko pong, ito pong medyo mahaba. Pwede ba? Meron po akong isang isang illustration about confidence. Maganda po itong illustration na ito. Sino po ang may alam ng Niagara Falls? Niagara Falls. Okay, mamaya po hinahanap pa yung Niagara Falls. Ano po ito? Kwento lang po ito ng nandyan sa baba, pakipabasa mo pakipabasa mo sa kanya yung yung dyan sa conclusion. The amazing, ito po basahin natin sabay-sabay po. Kapag naghahanap pa si Abit. And the amazing tightrope walker Charles Blantin had walked across Niagara 160 feet above falls several times, no? Each time with different daring feat. One in sack, on his steps, on a bicycle. Ito po, sandali lang po, makita nyo yung, pwede bang isang view lang? Yung isang malapit. Ay, hindi makita yung, kailangan makita yung one side to the other side. Yung malalim, ito, no? Nakikita niyo po itong Dagluki, Nina. Kailangan nakita yung lupa. Ha? Saan yun? Hindi kanina na kahit na maliit. Kasi kailangan makita yung one side to the other side. Ito. Nakikita niyo po ito. Ito at saka ito. Lupa ito dapat banda dito, no? This, itong si Blondin ay nagkabit ng isang tali. Actually, serkero siya, no? Nagkabit siya ng tali na dito at ilang beses na daw niyang tinatawid mula dito hanggang dito sa lubid lang. Imagine, 160 feet. Pag bumagsak ka dito, pag bumagsak ka dyan, tepok. O kaya, aywan ko kung anong mangyayari. So, ang sabi niya is, siya ay, parang yung sa serko na, doon sa serko, lang hanggang dyan lang at dito. Pero ito, ang layo nito. From sa isang side, papunta sa isang side. At siya po ay minsan nakabike. Minsan nagluluto pa daw ng omelette. Nagluluto pa ng omelette habang tumatawid May self-confidence siya dahil siya isang serkero na matagal na at gusto niyang kumita ng malaking pera para ipakita sa mundo na kaya niyang tawirin yung yun hanggang dito. So ilang beses na niya siyang nagtumawid dyan. So, may hamon po dito. One time, he asked volunteer if they believe he can push a wheelbarrow. Alam niyo ba yung wheelbarrow? Yung patungan ng mga buhangin, saka ganun lang kakaba na. Diba? Gantinya ba yun? Okay. Yun ay nakatawid siya na may ganon. May wheelbarrow doon sa mula dito hanggang dyan. So, ang sabi niya, if they believe he can push a wheelbarrow from end to end, they all said yes. But when he asked who will volunteer,
Nobody raised a hand. Nung sinabi niya, oh, pwede niyo rin kasi, pwede kong gawin, bakit kayo? Pwede niyo rin gawin. At maraming nagsabing yes, kasi nagagawa mo nga eh. You can do kung mag-ano tayo, no? But, sige nga, itry mo nga. I am sorry. Walang nag-raise ng hands. Kasi, takot. Walang confident. Ito po yung si ay talagang may confidence siya, sarili niya, dahil talagang pinag-aralan niya yon at matagal na siyang serkero. Marami kayong nakikita sa serko, di ba? Yung ganyan. So, ang confidence nila is because they practice. How many times do they have to practice so that they can have confidence? But that is only self-confident. No? At maaaring mangyari, may risky. So, ang sabi po dito is, in the play, Niagara crossing, a child was seen volunteering to cross Niagara in wheelbarrow. At he did it from end to another. After the breathless walk was finished, they asked why the child was never afraid of crossing. The child said he was his father. Naintindihan niyo po yung kwento? He is confident his father will bring him to the other side and safety. Kasi tatay pala niya yung yung serkerong yon. Kaya sabi niya, oh, I believe na hindi niya ako papabayaan, pwede niya akong mula doon sa kabila hanggang doon. Kasi tatay ko siya eh. Ganun dapat tayo, no? Yung natin, yung confidence natin sa Lord, yes! Diba? Dapat because my Father is my God. Amen? Kung tayo po yung natin, kailangan, pangananganan natin, I can do it. Philippians 4:13. You can do everything through Christ who strengthens me. Kailangan po, yun ang nyo, no? I can do everything. Huwag lang po magmamagic baka mag-sabihin nyo mag-aaralan nyo, hindi po yun ang ibig sabihin ng I can do everything, no? So, be confident na itong magawa natin is, ito pong Niagara is just lang na kaya po i-illustrate lang yon dahil yung self-confident ng isang tao, pero may mga nga po yun, may mga risky. But yung confident na tinatawag doon, yung tungkol doon sa bata na, bakit ikaw hindi ka natakot? Tatay ko kasi yun eh. Diba? So, gano'n lang natin. May tatay kasi ako eh. Kaya ako confident na mananalo ako at ako ay magpapatuloy. Okay, nagkaroon na ba kayo ng confidence? Did you get what is the message of the Lord today? Kailangan matibay na pananalig, matibay na paniniwala, at kailangan may training, no? Tulad ng pagtitraining niya sa caregiver. Oh, ayan. May confident ka na ba? Amen. Because you are the daughter of God, no? Lahat. Walang imposible sa Panginoon. Kaya, alalahanin po natin na kailangan natin magpakatibay, no? Magpakatibay. Pero, kailangan rin po natin na mag-aral at magbasa. Kailangan natin yan para tayo tumibay. Kung hindi tayo nag-aaral at nagbabasa ng salita ng Diyos, yan po ang pagkain ng spiritual. Amen? Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Paki-assign na ng dito, no? Dire-diretso na kasi ito. Yung, hallelujah. Oh, praise you, Lord. I give you praise, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Habang nag-pray ako, pwede na kayo mamigay.
Maraming salamat, O Lord, sa iyong pagpapatibay sa amin sa umaga nito. Lord, hinihiling namin ang iyong kalinga, ang iyong abag. At hayaan mo, Panginoon, na magrema sa aming mga puso ang salita mo, na ang relasyon namin ay maging kompleto, Panginoon. Maging matibay ang aming pananalig, maging ang aming pagtitiwala, Lord, because you are faithful, God. Hallelujah. At alam mo pa, Panginoon, na sa umagang ito ay meron kang gagawin panibagong magna, panibagong anointing sa mga anak mo, Panginoon. Panibagong kalakasan, panibagong mga nais mong ipagkaloob sa bawat anak mo. Diyos, sinahandog ko ang mga tao na nandito, na dinala mo sa umagang ito. Busugin mo ang kanilang mga espiritu, ang kanilang kaluluwa, Panginoon. Oh, Holy Spirit, you can move freely. Hallelujah. You can move now, Holy Spirit. Hallelujah. You can move to everyone. Mag-manifest ka, oh Holy Spirit, sa kanila. Hallelujah. Hayaan mo, madama nila, oh Lord, ang iyong presensya sa umaga nito. Ang iyong mga pangako ay aming makakamtan, Panginoon. Hallelujah. Yes, Father. Ikaw ang aming source. Ikaw ang aming lahat-lahat, O Lord. Kaya, hayaan mo, Lord, na ang bawat isa, O Lord, lalo na sa aming communion sa iyo sa umaga nito, ang pagtanggap ng iyong katawan, ng iyong dugo, na siyang nagbigay sa amin ng kaligtasan, O Lord. Hallelujah. Hayaan mo na maramdaman namin ang kilos mo sa umagang ito tulad ng kahapon, Panginoon. Linisin mo kami, bigyan mo kami ng lubos-lubos na pagtitiwala at pananalig, O Lord, sa aming mga narinig na salita. You can talk to everyone, O Holy Spirit. You can whisper with their ears, O Lord, your words, so they can know, O Lord, na siya ay inyong tinitingnan at siya ay iyong minamahal, Panginoon. Yes, Father. Hallelujah. Itaas po natin ang tinapay. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay tumumpot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sumasama po tayong tanggapin ito. Sa gayon din paraan, ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom ito sa pag-alala sa akin. Agapin po natin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Salamat, O Lord. Lord, na sa aming pagtanggap sa iyong katawan at sa iyong dugo, Panginoon, sa mga simbolong ito ng tinapay at Diyos, O Lord, ay maramdaman namin ang lahat ng pangako mo, lalong-lalo na sa may mga karamdaman, sa mga may nalulumbay, sa may mga sakit, O Lord. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang hinin po natin na ang lahat ng ating mga
pangangailangan ay may pagkakaloob niya dahil tayo ay nakalapit sa kanyang trono sa umagang ito. At maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng dakilang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng amen.